Kasi dancer po ako eh. Oh. Kinuha po ako sa original cinema. Nagsusyo kami ni Pepsi Paloma. All around po ako sa sayaw. Pwede ako sa model, pwede akong mag-perform sa mga yung nightclub, gano'n. Oo. Pepsi Paloma, yung mga kasama ni Pepsi Paloma, mga kababayan, hindi ka pwedeng sumama kung hindi sexy at maganda. Yung team ni Pepsi Paloma nung araw, nung kabataan namin, yan ang mga pinapanood namin. Pag sinabing Pepsi Paloma magpe-perform, talagang nagkandara pa yung mga bagets. Hello, Nay! Hello, sir. Magandang hapon. Magandang hapon din. Anong ginagawa mo dyan? Ito po, nag-ayos nitong kubong renovation at pasalamat naman ako at natulungan ako ni Kuya Michael. Oo. Ano niyo ako. Saan ang bahay mo po ito? Yung dati po ito, ngayon ito na. Ah, malaki na. Yayamanin. Hindi pa nga matapos po, pasalamat talaga ako ni Kuya Michael na natanaw din niya ako sa paghihirap ko. Oo. Ako ang gumawa nito, pati yan. Sino po? Ako lang. Ikaw lang gumawa ng bahay mo? Opo. Bakit? Wala ka asawa? Mayroon po, pero mayroon naman din siya pong ini-extrahang trabaho lingguhan. Ikaw gumawa mismo ng bahay mo na yan? Hindi pa nga natapos po eh. Paano nagawa ng isang babae yan? Ano po, nagpaalalay lang po ako ng lalaki sa pagpatayo ng poste. Oo, ang galing. Tapos nung naitayo ng poste, ako na lahat ng diding. Mga ding-ding-ding-ding. Pati po ito, nung naipakat na namin. Saan ang pintuan nyo? Pwede pumasok? Pwede po. Pwede makituloy? Materialis sa loob po, hindi pa namin maayos-ayos na. Ano yun din sa... Ah, ito. Dito bahay nyo. Opo, dati po yan. Ba't nandyan ka sa bubong? Nag-trim po ako ng kakawati kasi umahampas na sa ano. Oo. Tapos baka mabagyo. Ano pangalan po ni nanay? Imagalbis po. Paano umakyat dyan? Pwede ba may pagkwentuhan? Opo, sige. Akyat din ako sa bubong? Bababa na lang po. Ah, bababa na lang si nanay. Sige na, baba ka kay. Hindi ako marunong umakyat sa bubong. Huwag kang umakyat, sir. Bakit? Ibalik kami dito at medyo pasanayan na lang siguro palakasan. Nay, magandang hapon. Pakilala lang kami. Opo. Kami po ay Team Daddy Frankie. Ay, salamat naman Oo. po. Pupunta kami dito para para mangumusta po sa inyo. Ito po, kahit naghihirap, nagtitiis pa rin po. Ganun ang buhay. Ano hanap buhay ni nanay? Naghango-hango po ng mga gulay doon sa kamag-anakan ko, nagtitinda sa baryo. Tapos, pag kumita naman po ng mga 300. Ano pangalan pala uli ni nanay? Imagalbis po. Ilan taon po kayo? 56 na po. Nag-aangkat kayo ng gulay. Opo, dito. Tapos iakyat ko sa barangay. Parang hanap buhay ko lang po. Ano yun? Buhat-buhat lang? Opo, sunong-sunong lang. Magkano nang kinikita sa isang araw? 300 po. Nakakabili din ng bigas sa kaulam. Sa isang araw? Sa isang 300. Yung kaya ko lang sunod. Yung kaya, oo. Kasi Hirap. kung maabot naman din ng 50 kilos po o 60, medyo mahirapan ako. So ilang kilo yung binubuhat mo na eh? 32, 35, 37. Maximum na yun, yung 35, 37. Oo, Opo. mahirap. Tapos, mga halo-halo na po ng gulay yun. Tapos 2 kilometers po itong inaakyat ko hanggang baryo. Bundok-bundok. Mula dito hanggang baryo, 2 kilometers. Kaya yung katawan, slim, no? Hindi, ganun talaga pagka naglalakad lagi. Sabi nga nila eh, pag gusto mong humaba ang buhay, maglakad ka ng mahaba everyday. Yan po. Kasi nung bata pa talaga ako po, nag-aaral pa ako hanggang elementary, mga grade 3, grade 4. Isa na rin po akong kinuha sa principal namin na isali sa marathon. Athletic din ako. Nay, kumunta kami dito para makikape. May kape ba dyan? Meron po kaso lang, kabila na lang tayo po sa kapatid ko. Hindi, gusto ko sa'yo. Nandun po ako nakikain muna sa... Ay, nakikikain ka sa kapatid mo. Opo, dahil kauwi ko lang nga po. Galing din ako sa trabaho. Doon na lang po, mayroon doon tayo ganun. Hindi, gusto ko sa bahay mo. Pwede pumasok sa bahay mo? Sige po. Gusto ko sa bahay mo. Kunin ko lang muna po yung termos. Oh. Pasensya na po kay renovation. Yan mga kababayan, pasok tayo para makita natin tong bahay ni nanay. Dito kami sa kabundukan mga kababayan. Pinasyalan natin yung mga kababayan natin dito. At kasama natin si Kuya Michael, aka Boy Sardinas. Bro, samahan mo kami rito. Halika kuya. Tara, dito kayo. Medyo kalilipat ko lang talaga po. Okay lang. Okay lang ba? Dyan na lang po ang upo po. Dito. Opo, kasi medyo ang bahay ko na ipaano ko sa taas.
Ano ba? Asan ang bahay sa taas? Ito po, yung... Oh, dito na tayo para medyo maluwag. Sige po. Oh? Siya lang. Dito, pasok kayo dito. Ako lang po. Dito, upo kayo rito. Sige po, masanay ka dito sa bundok. Hindi, sanay kami. Dito ka lang na, saan ka pupunta? Kunin ko lang po yung thermos, saka yung gamit. Nandito lang. Mga kababayan, tignan nyo yung buhay, buhay probinsya, buhay bundok. Ayan, walang upo-upuan dito mga kababayan, puro kawayan lang na ginawang upuan. Kaya, kayo mahiya, upo kayo, feel at home. No? Makikikapi lang kami dito mga kababayan. Ang higpit-higpit ng bakod doon sa kabila. Pagdating dito, butas pala. No? Pero masarap sa bundok. Kaya lang, may mga butas-butas yung lupa. Baka may ahas dyan. Sana si nanay. Nagsabi na ako makikikapi eh. Nanghiram na ng termo sa kapitbahay. Saan ang bahay mo talaga, Nay? Ito talaga po. Yung dati po ito. Ito siya. Oh. Oo. O tapos ngayon, Ngayon ito na po dito sa taas. sa taas. Kasi lang po kwarto lang. Ayun yung taas, VIP yon. Kwarto Kwarto na yan Dito po. ka, Nay, upo ka dito. Kwarto na yan po. Kwarto nyo na yan. Oo, tapos habang ako lang nag-isa, naghahanap buhay dito lang. Ito yung pinakasala mo, Nay. Opo, tapos sabi ko sa kapatid ko, magpaluto na lang at dyan na lang ako kumakain. Nakikikain-kain ka. Nay, pwede ba idikit ko to sa'yo para magkakilala ng tayo ng gusto? Ano to? Ito ay pampaganda ng boses. Kaya idikit ko lang ha, para parehas tayo magandang boses. Sige po. Ayan. Huwag kang kabahan sa amin, Nay. Kami po ay walang balak na masama. Wala kami ibang intention. Kumbaga, nangumusta lang kami sa mga kababayan natin nandito sa bundok. At salamat nga po kay Kuya Michael na naanyayahan niya kami at tinuro niya kayo para pasyalan ng Team Daddy Frankie. Salamat naman po kung medyo makakatulong rin kayo sa amin ng mga mahirap po kasi sa totoo lang po kayo lang yata ang lumalapit sa amin na mahihirap na tumutulong. Wala na akong nakitang iba kundi si Kuya Michael at saka kayo. Gaano ba kahirap ang pinagdadaanan ni nanay ngayon? Pwede ba naming marinig yung kwento ng buhay mo? Mahirap talaga po, lalo nang nag-iisa lang ako, wala akong masahang lalaki at nakakasama. Pero may asawa ka. Oo nga po, pero Sige, Nay. Okay, Yes, sige. Kwento mo nga sa akin kung gaano kahirap ang buhay dito. ganito po. Pakilala ka muna, Nay, para makilala ka ng mga viewers. Nga pala, Nay, nagbibideo kami. Okay lang, ang video ito i-upload ko sa YouTube. Sige po. Okay lang, sige. Sa totoo lang po, ako'y may isang asawa. Bisaya siya, taga Negros. Ang problema lang po kaysa 1993 kami nagsama, mga ilang years na yun. We have 30 years na siguro mahigit. Ang problema lang po kasi, siya po yung tawag nung, para bang wala siyang pakialam sa buhay, ang gusto niya, ako lang ang maghanap buhay at lahat-lahat ng pangangailangan sa kanya at sa pamamahay namin, siyempre mag-asawa na kayo. Ang gusto niya, ako lang ang sumasagot. Yung parang nagsawa na rin siguro po ako, kaya parang gusto ko sa kanya umiksit na. Oo. Sa magpo 40 years kaming nagsama mula nung umpisa. Pero kasal, dito na kami nakasal po sa barangay lang. Siya po yung, anong tawag nung lalaki nga, para bang wala siyang sa... Batugan ang tawag doon. Yun na nga siguro siya. Ay, ayaw magtrabaho. Babae pinagtrabaho eh. Irresponsible siya. Ano pangalan niya? Jonathan Bakilta po. Nagtatrabaho po siya. Kuya Jonathan Batugan? Bakilta. Akala ko Batugan. Ayun na nga po, sir. Sige, Nay, kwento mo nga. Ngayon Ba't po, naiiyak na si nanay? Ngayon po, sir, kaya naglakas loob na lang akong humiwalay sa kanya dahil hindi na kaya po, sir, yung ginagawa niya sa akin na parang ako na nga babae, ako pa rin ang lalaki. Kahit ba wala kaming anak sana, dapat kung may sideline mo lang siya, Mrs., kunin mo to para makabili mo lang tayo ng pangangailangan natin. Hindi po, tinataguan niya ako ng pera. At alam mo, nahuhuli ko po sa kanya, babae. Pero wala kayong anak? Wala po. Pero nahuhulihan mo siya babae? Opo.
So, nagpalit ka ng asawa ngayon? Hindi pa rin po. Hindi pa rin. Ayaw ko na pong mag-asawa kung pwede lang dahil mahirap ang may asawa, parang isang sagabal sa isipan. Nasaan na siya ngayon? Nandun po siya nangamuhan, nagkaroon siya ng maliit na site na binabantayan. Pero kung minsan-minsan binibisita niya ako, pero para bang wala na rin sa akin, parang friends na lang kami. Friends na lang. So, ibig sabihin, dalaga ka ngayon? Dalagang dala na po. Dalagang dala. Habang may buhay, may pag-asa. Aywan ko lang. Di ba? Kung hindi tayo naging matagumpay sa una, sa pangalawa, laban lang, hanggang pangatlo, pangapat, hanggang masumpungan natin yung kaginhawaan at kaligayahan. Malabo na siguro sa akin mangyari yan, sir, dahil mula nang nag-aral ako noon at nabigo ako dahil maagang nawala ang magulang namin. 4 lang kaming magkapatid. Parang naisipan ko na nga, ang hirap pala pumasok ng buhay na may asawa. Ayaw ko na mag-asawa ulit. Bakit? Ayaw ko na. Tama na sa akin yung ganito na lang, sir. Mabubuhay tayo sa mundo nga. Kahit mahirap ba? Opo. Magtitiis na lang po. Patawag na lang kay Lord. Gano'n na lang ginagawa ko po. Bakit paano mo nasabing mahirap pumasok sa buhay may asawa? Bakit? Mahirap po kasi di mo masabi po nga. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka lang sinuwerte siguro kay sa una. Siguro po. Aywan ko lang po kung umibig pa. Hindi ko lang alam. Hindi! Habang may buhay, may pag-ibig, hanggat tumitibok yung puso natin. Para bang masabi ko na, sir, nga, inesperada na rin ako. Kasi sa edad ko ba rin na ito. Ano pangalan ng asawa mo na yun? Jonathan. Jonathan. Tapos ikaw, anong pangalan mo po? Emma Galvez po. Emma. 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 Tapos, pag mag-aasawa, kailangan idadaan mo rin sa pungsoy. Lahat, sir, ginagawa ko na, sir, pangalan. Medyo nagkamali ka. Siguro. Kasi si Emma tapos nasa unahan, letter J, Jonathan. Hindi tugma. Pag mag-aasawa ka na, Emma, kalapit niya mga letter M, Marlon, Michael, yung mga ganon. Si nanay, ako kausap niya, doon lagi nakatingin kay Kuya Michael. Bakit ba? Hindi na po, hindi. Nahiya. Kung siguro po kunin natin sa insakto, no? Nay, pasensya ka na. Ginujoke lang kita kasi ayaw kong malungkot. Naiiyak si nanay, mga kababayan. Ako po, sir, sabihin ko na sa inyo ang totoo, Mr. Kubyudo. May 4 na anak. Yun lagi niyang pinagmalaki sa akin. Kaya sabi ko, wala man lang tayong anak. Tanggapin ko ang guhit ng palad ko. Kung ito may kapalaran ko na ibinigay sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon po, kahit nag-iisa ko, nakikita pa rin sa bumarangay dito. Ang paghihirap ko, pagtitiis ko sa pagtitinda-tinda ng gulay para mabuhay lang ako. Kung makabinta ako nakakabili ako ng pangangailangan. Kung minsan naman ay parang nadadaan din ako sa libangan. Pero hindi naman lagi-lagi po. Pag minsan-minsan lang naman. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ay ganito palang buhay ng tao habang namumuhay. Basta ang hinihiling ko sa Panginoon po, ibigay lang niya sa akin lagi ang lakas ko at aabutin ko yung edad sa hangganan nga kung hanggang saan ang ibigay niya. Tatanggap. Pero wala ka talagang anak, Nay? Wala po. Pero marami na po akong apo sa side na ng kapatid ko. Nasa mga 50 na. Ba't hindi ka man lang nagkaroon ng anak kahit isa? Ako po ang ayaw po. Natatakot po ako. Bakit? Ipit mo lang po ang mattress ko. Ayaw ko na magpahilot kasi irresponsible nga po yung asawa ko. Ako lang inaasahan. Tapos yung sarili niyang pera, hindi ko alam kung saan nagpupunta. Kasi may mga anak din siya sa probinsya. Hindi ko alam kung ipinadala niya ng... O baka doon niya binigay? Nililihim lang. Oo. Sana binigyan mo siya ng isang anak man lang para mayroon siyang suportahan sa'yo. Kung bibigyan ko siya, sir, isang sakit sa ulo ko pa rin. Bakit? Kasi ang iniisip ko, hindi na nga po mag-asikaso sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw, lalo na kaya kung may anak ako, di ako naman ang kawawa nito, hila-hila ko na rin yung isa kong paa. Pero, Para itaguyod ko yung anak ko dahil kilala ko talaga po. Hindi pala lahat ng tao may sariling prinsipyo at isip na maawa sa asawa. Ang sabi nga nila, bakit daw hindi ako lumapit? Sabi ko, hindi na po. Ayaw ko nang may tao pang madamay sa problema. Pero Nay, may tanong ako sa'yo. Be honest tayo. Siyempre, nakikita ko, may hikaw, dala-dalawa. Sa mga apo ko to po. Ang daming kwentas. Paano pag may manligaw sa'yo? Wag lang muna po. Friends lang muna ka. Daan muna sa friends. Di ba? O wag mong isarado yung puso mo kasi habang may buhay, may pag-asa.
Di ba? Dahil lang siguro po sa nasubukan kong trauma sa sitwasyon sa pag-aasawa ko, siguro hindi muna ako papasok po. Friends lang muna kami kung pwede. Okay. Friends lang talaga. Sa bagay, dyan naman magsisimula eh. Friend muna, kaibigan. Ayun na nga po. Di ba? Anong malay mo? Oo. Sa kabaitan niya, lalambot ang loob ko sa kanya. Di man natin alam. Hindi na kung sabi mong medyo, hirap di maghanap ka ng iba. Hindi na po. Ha? Parang sa ngayon na bago pang nangyari sa akin, parang malabo pa po. Ayaw ko pa siguro. Kasi ang iniisip ko, sa hirap ba rin ng buhay at dinanas ko, ipapasukin ko kaagad yung mga ganun-ganun. Huwag na muna po. Ang nasa isip ko ngayon, mabuhay, maghanap buhay, mamuhay ng marangal, at kahit sa hirap, kahit anong trabaho, basta kahit pahirapan, gagawin ko, basta kaya ko lang. Yun lang masasabi ko. Kasi mahirap man pasukin yung hindi mo kaya, tapos pinakita mo sa tao nga, ganito, ganyan, kaya ko yan, yun pala, hindi mo kaya. Opo. Kaya gumawa lang po ako sa Sisingit lang tama. ako. Masama sa content natin yung kay nanay, yung istorya niya. Si nanay po ay dating dancer at napakagaling ng modelo. Ay, ganun. Napakagaling lumawan pa niyan, napakagaling din kumanta. Yun pala, yun ang talent mo. Ano po, dati po, Sino yung kasama mo na artista dati? Yung sabi kinuha po ako sa original cinema. Bakla po yung producer. Kaso lang nagkataon po nga, nagsusyo kami ni sinong artista yon, yung habang buhok, yung kapalit ni Pepsi Paloma. Ngayon po, Si Paloma. hindi ko na pasukan po yung pagkuha nila sa akin ng Miss Calendar noon. Kaya gusto nung producer, ipasok ako sa Miss Calendar bago ako kunin na isama sa ano, para maano ko sa artista. Oo. Ngayon po, itong nangyari po sa akin, kasi dancer po ako eh. Oh. All around po ako sa sayaw. Pwede ako sa model, pwede akong mag-perform sa mga yung nightclub, gano'n. Hindi po sa mga ano ng customer. Dalaga po ako, pero ang nasabi ko naman sa sarili ko, parang hindi ko na maharap siguro din ang trabaho ko. Kaya nung oras na yun, hindi ko napuntahan. Kilala po ako ng producer ng original cinema. Bakla po yung... Sino mga artista na kasama mo na eh? Si Pepsi Paloma. Pepsi Paloma. Kung saan kami po noon nag-intermission sa Pulse Disco, dito sa Tropical, sa Pambuli Restaurant. Ang dami na naming nasayawan po nga mga nightclub. Pero isang oras lang po kami, every 12 o'clock lang. Ganun. Magkano kita nun? Pagkano? Mura pa po noon, mga year 80s, mura pang sweldo namin. Pero mo sa 12,000, ilang kami maghati noon, 12. Pero malaking pera na yon, yung 12,000. Opo, mahalaga talaga ang pera po noon. Oo. Kaya lang po akong minto sa pagsasayaw nung mag-28 na ako at nakilala ko na tong isang Bisaya. Yun, nag-aasawa na po ako. Ito nang inabot ng buhay ko. Pero kahit po lumalaban pa rin ako sa hindi pa rin ako nagpatapos. So, ibig sabihin, nung kabataan mo na medyo maswerte ang buhay, no? Kaya lang talagang medyo may kakulitan ng kapalaran, no? Kapalaran. Talagang hindi ka sinuwerte, ganun? Opo. Ang daming mangliligaw po sa akin. Isa mangliligaw, yung computer ni Presidente Cory noon, taga United States. Si DB, boyfriend ko po yun. Boyfriend mo? Oo. Bigatin pala yung boyfriend mo noon. Kaso lang po, parang takot talaga ako, nauuna ang nervous ko. Aywan ko ba. Pero mabait siya. Kung saan niya ako niyaya ng dinner, nagkataon ng birthday ko, sinashopping pa niya ako. Tapos sabi niya, I'll be back here. No, I will go home, but I'll be back here. Dahil sabi niya ganun, pakasalan niya ako. I will marry you here in the Philippines. And then, pakasalan man uli daw doon sa kanila ng within divorce. Dapat, may doon daw ipakasal ang divorce yun sa kanila. Ibig sabihin, dalawang kasalan. Doon naman po ako nag-isip nga, pakasalan mo lang akong Pinay, tapos pagdating doon magpakasal uli ng divorce, ayaw ko na lang, ako nang umayaw. So, ang masabi ko noon, hindi kami nagka-personal nga. Maghiwalay kami ng personalan ba? Parang, siguro bumalik siya, hinahanap ako. Hindi na kayo nagkita nung bumalik siya. Ano pangalan nun? Si DB po, DB siya ang computer ni Presidente Cory nung araw. Pero kursunada talaga niya po akong pakasalan. Ang ayaw ko lang, nung sinabi niya nga, 2 marriages within divorce yun, doon sa kanila daw magpakasal sa pangalawang
kasalan para sa pipilapan kong diborsyon. Doon na po ako na-discourage. Sabi ko, hindi kami ganung Pinoy. Di ba nung araw wala tayong diborsyon? Oo. Kahit dito sa ngayon lang naman yung naririnig ko nga may mga diborsyon daw. Oo. Pero hanggang ngayon, di pa naman approve yata eh. Siguro. Sagrado kasi yung kasal dito sa Kaya nga bansa po. natin. Saka mabait tayong Pinoy, magalang tayo. Oo. Ayaw natin ng ganyan, yung magulo. Opo. Ako, tingnan mo, nasubukan ko ng mag-asawa. Kunting gulo lang ng mister namin. Pag dinesisyonan ko na talaga, dahil hindi lang isang bisis kong pinatawad, sabihin ko ng 100 bisis, 1,000 bisis na, ganun pa rin Ganun ang pa rin. pagbabago. Nagkaedad na nga. Nagkaedad ganun pa na rin. ako, mas may edad pa siya sa akin dahil senior na siya dahil ano siya biyudo siya nakilala ko. Siya Opo. nasa mga 38 na, ang ako naman nasa 28 pa 28, lang. bata ka pa noon. Yung 28, bata pa. Opo. Kagandahan mo pa noon. May mga picture ka pa ba ngayon dyan, Nay? Sorry po, ay di na lang po natira sa akin ngayon dahil ang mga picture ko nung araw, pag sino-sinong dumating sa amin na bisita ko, kaibigan ko, mga Kinukuha. pinsanin ko. Kinukuha talaga po, inuwi sa probinsya. Oh, kasi maganda. No? Purya usog po nung kabataan ko po. Oo, hindi. Itsura ni nanay, maganda eh. Pepsi Paloma, yung mga kasama ni Pepsi Paloma, mga kababayan, hindi ka pwedeng sumama kung hindi sexy at maganda. Yung team ni Pepsi Paloma nung araw, nung kabataan namin, yan ang mga pinapanood namin. Pag sinabing Pepsi Paloma magpe-perform, talagang nagkandara pa yung mga bagets. Talaga po. Mababa lang si Pepsi pero ang Oo, buhok naman. maganda katawan. Oo. Pero sa grupo naman niya, sa pagmumodel namin, okay naman po. Patas naman po yung pagsusyo namin nung araw. Kaya nagkakahiwa-hiwalay na kami, hindi na kami nagkita-kita nung nag-asawa na rin ako. Sabi ko, gigib up na ako dahil ganun, ganito, ganyan. Sabi niya, ikaw sis, basta magkita pa rin tayo, basta may hininga. Yun lang ang mga Oo. namin. Sige, ganun lang na basta wag kang malawala ng pag-asa. Gaano na kayo katagal pala nakatira dito? Ano po, year 2007 kami dito po. Ito ay pangalawa na to, nga kubo ko. Ngayon, nakita ako ni Kuya Michael po, tinulungan niya ako, ito'y pangatlo na. Kaya sabi ko, sige, ayusin ko lang muna. Kaya parang minsan naman tong kapatid ko, kay solo parents din ito, tinatawag din ako. Halika dito, sabay tayong kumain. Kaya parang, naano din ang dibdib ko, medyo, yung mabigat na dala ko, medyo nabawas-bawasan ko rin. Opo. Mga magulang nyo po? Patay na po, matagal na. Saan ba talaga province nyo po? Ang father ko, taga-Tabok, Kalinga, Apayaw. Kalinga, Apayao. Mother? Sa Bohol po. Bohol, ang layo. Hindi na kayo nakakapunta doon. Hindi na po. Pero doon kami naianak sa Misamis Oriental. Sa Oriental kayo pinanganak. Sa Mindanao. Then itong panganay namin pumunta sa Manila nung 1979. Kinuha, dalawa kaming kapatid, ako at saka yung bunso, kinuha kami niya dito. Kaya dito na po ako nagdalaga sa kanya. Hanggat sa dito na rin nakipagkita nung kaswerte ko, Bisaya rin pala. Pero akala ko yun ang panghabang buhay ko, malas pa rin. Pero, Hindi lahat ng Bisaya na bubusina tayo kasi depende sa tao kasi. May mga Bisaya din na mababait, may Manileño rin na mababait. Depende na po sa tao, no? totoo siguro yan pong sinabi mo. Oo. Kaya kailangan may lakas ng, kahit babae ako, may lakas pa rin ako ng loob na lumaban. Kaya tama yung sinabi mo. Anong malay mo kung 1 o 2 araw? O anong... Habang may buhay, may pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Masalubong ko yung sinabi mong swerte nga biglang dumating. Oo. Kasi ang guhit talaga daw ng palad ko, pinabasa ko sa mga nasinaunang matanda. Opo. Pag hindi daw itong lalaki ang gumib up, pero ang asawa ko daw itong biyudo. Ako daw ang gigib up. Ako nang umayaw talaga. Oo. Then masalubong, ay makita ko daw itong lalaki na matandang binata, nga matagal na sa abroad. Ngayon, yun daw ang makilala ko talaga at kasama ko daw ng, sabi nila, until to die, hanggang hangganan. Till death nga. Kaya- Hintayin mo lang. Kaya nga nasabi ko, totoo yung binasa nila sa guhit ng palad. Kaya hintayin mo, huwag kang mawala ng pag-asa, no? Salamat, Nay. Salamat, sir. Salamat Magkape sa muna kayo po. Ha? Di na. Wait lang, may iriregalo ako sa'yo. Thank you po. Para makatulong man lang. Ito nga po mga kawayan, ako rin ang nagbubuhat nito. Binubuhat mo to? Oo, kaya ginagawa ko na, bumagyo dito. Kaya ang ginawa ko naman, inipon ko lang muna sa Yan mga kababayan, si nanay na nakilala natin dito sa bundok,
Sa Pintong Bukawi po, Purok sa Isto. Oh, anong lugar to, Nay? Pintong Bukawi, San Mateo Rizal. San Mateo Rizal. Purok sa ito po. Ang taas ang taas na to eh. Hirap na hirap yung akyatin. 2 kilometers nga po bago ako makarating sa baryo, magsunong ng basket para Nilalakad lang. Opo. Oh, sige, lakad lang. Salamat. Ayan, ito time. Ay, Nay, may 5,000 para sa inyo. Maraming salamat Para po. sakali, makatulong. Maraming salamat po sa inyo mga vlogger, kuya, sir, ma'am. Panginoon na lang ang magbigay ganti sa inyo at God bless. Sana naman tulungan tayong lahat ng Panginoon sa paghahanap buhay sa oras-oras o minuto at araw-araw. Hindi tayo makakalimot sa pagtawag sa Kanya. Dahil totoo palang sinabi na kahit mag-isa ka, kahit saan ka nakaupo, kahit sa puno pa ng kahoy na tumawag ka sa Kanya, nandyan pala siya po magtanaw sa'yo at lumapit, humawak sa'yo. Ito pa po nangyari sa akin. Ipaliwanag ko sa inyo po. Nagkasakit ako dito, nag-away din kami noon ni Mister. Alam mong nangyari po, nilagnat ako noon, nagkataon na umuwi siya ng Negros. Nag-apoy na ako ng lagnat. Itong bahay ko na to na po, may katrito sa loob, ngayon humiga akong ganun. Umiyak ako, nagdasal ako, humingi ako sa Panginoon ng tulong. Kasi Katolik po ako. Din tinawag ko ang nanay tatay ko po. Alam mo po, may nakatayong lalaking ganun, puti ang damit, nga para lang ba siya, ang kumot ko ay manipis, nakatalukbong ako dahil giniginaw ako, nag-aapoy ako sa lagnat. Ginanyan po niya ako, nakatayo siyang ganun po. Ginanyan ako ng palad niya po hanggat sa talampakan. Opo, mamaya po nagpawis ako, nagising ako, kasi ang ilaw ko dito talaga noon, lampara lang, yung kerosene. Gandahan pa ako gumapang, magawat ko yung thermos ko, nagtimpla po ako ng kape. Wala pa nga akong asukal noon. Nagpawis po ako ng tulo. Kaya maniwala po ako na ang Panginoon pala hindi natutulog. Opo. Pag tinawag mo siya. Dahil po ang dami nang kumuha sa akin sa paiba-ibang relihiyon, gusto na nila akong binyagan, akong umayaw. Kasi ang bilin ng magulang namin, huwag kang umalis sa nagisingan mong relihiyon. Katolik Romano po ako. Kaya po, kahit mag-isa po ako, lumuha man ako minsan dahil tao lang ako. Opo. Malambot ang loob ng babae. Ang masabi ko talaga po, ang Panginoon pala hindi kapabayaan kahit nasaan ka. Kahit pa sabihin nga, naglakad ka sa dalan, may sunong ka, ay malalandslide na pala, nalalagpasan mo pa rin. Opo. Kasi bago magbardaon pala yung lupa, ay Panginoon ko, basta yun lang pala ang banggitin mo, Kuya Michael. Muntikan ako yung paahon dyan. Sunong ko yung gulay, gumulong na yung kahoy. Diyos ko po, sabi ko, wag naman muna, may sunong ako sa basket, punong-puno sa gulay. Alam mo po ang nangyari, paglagpas ko po, nagbardaw ng lupa po. Diyan banda kay Ate Jean, yung malaking bahay dyan. Binubuldos na nga nila pa, ngayon po inayos na nila kalsada. Kaya sabi ko po, kahit saan ka pala po, pag tumawag ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Opo. Kaya sa dami namang nagaya sa akin na gusto nila akong makuha, isama daw pag Bible, kung whatever. Sabi ko, sabihin ko na sa inyo, hindi ko naman sa minamaliit ang Panginoon. Kahit anong relihiyon, tandaan ninyo po ito, hindi ko inaayawan ang Panginoon dahil hindi tayo maging tao kung wala ang Panginoon. Iisa lang ang Panginoon. Opo. Hindi naman po nila ako pinilit. Oo, gano'n naman talaga. Kasi kahit anong relihiyon kinaroroonan natin, magkakaiba man lang tayong pamamaraan or pagtawag, pero iisa pa lang ang ating minimension, si God lang. Totoo Diba? yan po. Kaya kayo po, respect na lang sa kahit God. saan tayo mapunta po, huwag kayong makakalimot sa Panginoon. Dahil bago ako po umalis dito sa kubo kong ito, nangunguros po ako ng panguros sa Katolik po. Panginoon, samahan mo ko. Sana na may maaga akong makabinta at makauwi para makagawa pa ako ng ibang gawain at kagaya nitong kubo ko nga, ang dami ko pang 3 months, sabi ko, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Kaya kahit matulog pa ako, lakas loob po. Ay, sabi nila, aswang-aswang, sabi ko, di naman siguro ako kaya buhatin din ng aswang. Kaya matatawa ako po mag-isip sa sarili ko, sabi nga nila, ano kayang, hindi ka ba natatakot? Ano ba rin naman yung dinadala mo, ang tanda-tanda mo na, mabigat na yan, sabi ko. Magaan naman po para sa akin dahil ako'y laking hirap. Hindi po ako laking mayaman. Lahat ng paghihirap po, sinubok ko na. Sabi ko na magtanim ng palay, magtanim ng mais, maggamas ng isang buong araw. 7 years old pa ako, nasubukan ko na. Kaya ang masabi ko po ay pasanayan lang ito at kapit lang sa Panginoon, yun lang masasabi ko. Tama yun, Nay. Kaya kung sa mga intriga naman sa mga kapwa ko po, babae, marami po, parang masama na rin ang
pakinggan. Pero binaliwala ko, narinig ko dito, tagos-gos kabilang. Oh, hayaan mo na yun. Hindi mawala sa atin yun. Yung mga bad pero importante wala tayong ginagawang masama. Totoo Hindi yun. tayo nakakaapak ng ating kapwa. Nay, Opo, maraming salamat po at nakilala ka namin. Maraming At salamat, salamat sir. din kay Sir Michael. Kuya Michael, At maraming nasamahan niya kami rito at nakilala namin kayo. Opo, nandito lang po ako. Okay. Kahit mahirap ang buhay ko po, dinadala ko pa rin at pinagtsatsagaan. Oo. Isa na lang ang kasama ko ngayon po, si Lord na. Si Lord na lang. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, masaya ako nakilala si Nanay. Ano pangalan ulit niya? Ima Galvez. Nanay Emma po at marami tayong natutunan sa kanya. No? Kapit lang tayo sa Panginoon. Kapit lang daw tayo sa Panginoon. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin. Mula noon hanggang ngayon, hindi nyo po iniwan or pinabayaan ang Team Daddy Frankie. Lalong-lalo na po sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes. Thank you so much po. Ayan, sama-sama po tayo hanggang sa dulo po. At thank you sa kay Boy Sardinas na siya yung naggagabay sa amin pag akyat-akyat dito sa bundok. Kung Pasensya ito na po po patunay kayo. mga kababayan, pakita mo kung nasaan tayo ngayon. Yan ang bundok. Ayun ang Paikutan ng bundok. barangay na Pintong Bukawi po. Yun ang Ayan. mga Dito kami sa tuktok ng bundok mga kababayan. Ayun, ang daming guyabano. Oh. Yan Ayun ang nga kagandahan dito sa no? Sa Opo, mamaya po maghatid ako doon po ng Bundok. Gayubano po at saka yung Mara. So, ayan mga kababayan, maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan po, I love you all and God bless. I love you.